Si Daddy yung ano eh. Si Daddy yung tinatawag kong Superman. Alam mo bakit? Kasi si Daddy yung tumutulong sa akin eh. Kapag may problema ako, kapag may kaaway ako, siya rin yung gumagabay sa akin kung nagkakamali ako. Si Daddy, siya yung tatay na, alam mo yung parang konsentidor na pagtatakpan ka niya. Minsan na maling kalokohan na, for example, like say CJ, na nahuli sa school na nag-yosi, pero tinago niya kay mami, hindi niya sinabi. Si Lolo, Rick, yung madaling puntahan kahit saan, basta inuman. Tapos, Daddy is, patago kasi siya magmahay, hindi siya showy. Hindi siya nagpapakita ng emotions, hindi rin siya nagpapakita ng kahinaan. Ang mag-iiswento sa aking ama na si Ricardo Sesmundo, ang aking daddy. Siyempre, magulang yan eh. So, si daddy napakatapang, napakasipag, sa lahat ng bagay. Nandiyan siya kahit alam kong hirap na siya. Nakasuporta pa rin sa amin, nakagabay pa rin sa amin. Kahit na alam mo yung makikita mo sa kanya na hirap na siya. Siyempre, bilang tatay, hindi mawawala yon sa suporta niya sa anak niya. Si Daddy ay super mahihain. Hindi mo siya makakausap kung hindi mo siya kakausapin. So kung may tatanong ka sa kanya, yun lang yung sasagot niya. Makakausap mo lang siya o malalaman mo lang yung mga nararamdaman niya sa puso niya kapag nakainom o mayroong alak. So lahat ng mga gusto mong malaman sa kanya, masasabi niya kapag lasing siya. Pero tinago niya kay mami, hindi niya sinabi. And si Daddy yung tipong mapagmahal na lolo na kakampihan niya yung mga apo niya kahit na nandun yung nanay or yung tatay, kakampihan niya. Alam ko, nakikita ko rin sa kanya na gusto niyang gawin lahat para sa pamilya. Yung tipong nag-iisip siya, paano ko ba bubuhayin pamilya. Nakikita namin yung sacrifice ng Daddy. Pero yun nang nagkulang ako kasi naging suway ako. Parang hindi ko na siya sinunod. Pero ayun, parang na-realize ko na tama siya. Kasi wala naman siyang maling sasabihin sa'yo. Kahit lasing siya, nasasabihin niya na parang puro kalokohan lang yung sinasabi na kasi lasing siya. Pero yung deep inside, tama pala siya. Meron siya mga punto na marami akong gustong sabihin pero sayang nga eh. Hindi na kami nag-abot ng matagal pa dahil ako'y nag-ibang bansa at napaagang mag-asawa. Hindi ko masyado siyang nakabanding. Pero yun lang yung mga naramdaman ko sa kanya nung ako'y nasa poder pa noon at magkasama kami sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pag-aasikaso sa amin sa bahay, ng mga kapatid ko, gusto niya, titignan ko, asikasuhin ko. So, marami akong natutunan kay Daddy.
Ang message ko kay Daddy, alam ko si Daddy ay masayang masaya. Masayang masaya ka na kung saan ka man naroon. Alam ko na inanda ng Diyos yung iyong paglalakbay dito sa lupa patungo sa kanyang kaharian. At sana, message ko sa iyo, alam ko parati mo kaming ginagabayan sa lahat ng aming kilos. Alam ko yung mga nararamdaman mo kahit hindi mo sinasabi sa amin. Hindi namin nakikita, pero alam ko dahil nakasama din kita na gustong itulungan ng bawat isa. Pero alam ko ngayon, wala pa, ginawa mo yung uli mong responsibilidad bilang ama sa amin. Salamat din. Ang message ko lang kay Daddy, yun lang. Sinabi ko na sa iyo yun. Lucky ako na nag-abot pa rin tayo bago ka pumili, Lord. Alam mo na yun, ako'y humihingi ng pasensya sa'yo. At alam ko naman na naiintindihan mo ako dahil nakita ko naman din yung paghihirap mo noon sa amin. At yun din yung nakuha ko para maging malakas dahil malakas ka sa pamilya natin. Ngayon ako'y nagkaroon ng pamilya, marami ka rin share sa akin na dapat kong gawin. Pero yun nga, yun ang masasabi ko, sorry na hindi pa tayo nagkasama ng matagal. Basta, yun lang. I love you and see you soon. Baby, magkikita tayo sa taas. Love you. Salamat sa lahat. Alam ko nasa kasama mo na si God. Kamusta mo na lang kami kay BBN. Pakisabi sa kanya, makaingalan siya. Pasensya na ako, hindi kita binibigyan ng pera dati pang yosin mo. Para sa inyo naman. Lagi na kaming gantubayan tito, lalo si Mami. Ano pa? Ayun, maraming salamat and I love you. Si Daddy is a man of few words. Simple but very contagious. Makita mo naman sa kanyang burol. Ang dami mga taong nakiramay, dumating. People coming from different places. Minsan yung mga taong di namin kilala. And yet they are there for him. Ano pa bang masasabi ko? Si Daddy is really a man of faith, no? At hindi siya nagsasalita but truly a true evangelizer. Kasi yung kanyang pagiging tahimik ay naging salita ng Diyos para sa marami. Dahil hindi perfecto si Daddy, pero tinawag siya ng Diyos para magbago. Pero higit sa lahat para ipakita ang katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Masaya ako dahil alam ko hindi niya na kamit lahat ng gusto niya sa buhay, but somehow he enjoyed his life. Na ibigay yung lahat ng pinangarap niya sa buhay, to have a comfortable house, to be able to travel, to be, really to enjoy life with his family. Pero higit sa lahat, sabi niya nung huli, nagpapasalamat sa ginawa sa kanya lahat. Pero Daddy, salamat sa lahat dahil unang-una binigay ka ng Diyos sa amin. Kung meron kang ipinamana sa amin, higit sa lahat ay yung pananampalataya. For bringing us to the church, for bringing us to God, but above all to sharing to us what is the meaning of real life sa gitna ng kapayakan, pagiging simple. You were able to appreciate even simple things. Kung meron kaming mamimiss sa'yo, ay yung pagiging simple at pag-appreciate ng maliit na bagay. Si Daddy hindi mareklamo, pero marunong siya mag-appreciate ng maliit na bagay na ginagawa mo para sa kanya. Daddy, mamimiss ka namin, and we love you. At alam namin nandun ka kay God. And for this, sana ipagdasal mo kaming lagi. Hindi namin kakalimutan na kapag kami ay nangangailangan ng tulong, na we are very happy dahil meron na kaming intercession sa langit. Meron na kaming anghel sa langit. Salamat, Daddy, and we will miss you. We love you, Daddy.
maraming salamat kasi tinaguyod mo kami magkakapatid kahit marami kami. Tinaguyod mo, pinilit mong itayo yung pamilya natin at buo kami magkakapatid. 10 kami. Lahat kami natuto sa mga bagay-bagay. Maaga kami namulat na kailangan namin maghanap buhay para makatulong sa inyo, para pagawa natin yung mga gusto natin sa buhay. Salamat kasi hanggang sa uli, hindi mo kami pinabayaan, minahal mo kami. Kaya mahal na rin namin. Yung pagpapalaki mo, gusto ko rin sana igaya sa mga anak ko na at my age na natutong tumayo ng sa sarili ko pa. Alam natin yan. 18 years old pa lang ako. Kailangan ko na magtrabaho para sa sarili ko, sa atin, para makatulong sa ating pamilya. Alam mo naman yun, diba? Pinasok mo pa sa PTNT eh. Yun nga lang, hindi naging maganda dahil ako pa yung naging cause kung bakit hindi naman ako nagsisi doon. Yun lang, para thank you talaga. I love you. Daddy, yung sinabi ko sa'yo nung sorry kasi minsan nangingisuslada ako sa'yo, diba? Pero thank you dahil kahit hindi ganun ako, inaalagaan mo pa rin ako. Nung may sakit ako nun, din ako, chinek niya ako sa kwarto nun eh. Nagkalagnat ako. Inaano niya ako lagi, nilingit niya ako nun eh. Kaya, sorry daddy, naging suplado ako sa'yo, pero kahit ganun, nilalayang kita para ako yung naging paa mo para makapaglakad ka, di ba? Kaya thank you din dahil kahit pa paano hindi mo kami pinabayaan. Pinalagaan mo pa rin kami kahit na sobrang tahimik na. Yeah. Basta ang sasabihin ko lang, Dad, maraming salamat sa lahat ng sakripisyo niyo sa amin, sa pag-aalaga sa mga anak, sa pagtutulak kay Stia, sa stroller, pagpupunta sa Mega Mall, pagpupunta anak mo. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat na pag-uunawa mo sa amin. Lalo na sa akin. Pero hindi ko ina-expect na payakapin mo ako na hindi ko ina-expect. Napagkapapingin mo ako. Sayakapin mo ko ng pleasure ko yung mahigpit na yakap mo at lagi kong i-feel ko na nagsasak palagi sa amin. Basta magtalaga kay mami, kami nang baala sa kanya. Hindi namin siya pababayaan kahit anong mangyari. Kahit na gagawa ako ng paraan. Pasensya na lahat ngayon ko lang nagawa. Ngayon ko lang nagawa o nabawian yung mga sakripisyo mo. Pasensya na lahat. Alam mo naman yung sitwasyon ko. Kaya mahal ka lang, maraming salamat sa lahat. Ikaw nang bahala. Thank you kasi nandyan ka lagi sa amin. Hindi ka sumuko, hindi mo kami iniwan. Fanta namin, mahal kita din. Hindi ko man kasabi sa'yo, nabubuhay ka pa. Sana sana nasa tama ka na. Bye. Masaya ka na dyan. Bantayan mo rin si Mami. Bye-bye, di. Mahal na mahal na din.
kay Daddy. Ayun, na mahal na mahal ko siya, na hindi ko siya makakalimutan. At yung huling nangyari sa amin before siya mawala, na kinakita niya yung kamay ko. Sobrang higpit. Doon ako na-touch na sobrang importante pala ako. Kasi napunta ako sa parang na set aside kasi ako na-set aside ako dito. Yun, parang naparamdam niya sa akin na sa huling hininga niya na importante ka. Mahal na mahal kita. Parang ganun yun. Kaya Daddy, kung nasaan ka man, gabayan mo hanggang sa dulo ng buhay mo. Gagabayan niya pa ako. Kaya yun, Daddy, we love you. Alam namin na nasa magandang liwanag ka ng at sana bantayan mo kami lahat. Pero sana di wag mo akong tatakutin na alam mo takot ako. Pero yun na, kahit saan ako magpunta, gabayan mo ako. Lahat pati sa decision ko sa buhay. At wala na akong kakampi. Hindi ko naman sinabing hindi ko kakampi sila mami. Pero sa mga bagay na alam natin ayaw nila mami, ikaw lang yung kakampi. Yun lang. Love you, Daddy. Ingat ka palagi.
Maraming salamat sa kabila ng kainitan na ito. Tinahak ninyo ang landas, isang bundok ng Israel patungo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. Ako'y tunay taos-puso na nagpapasalamat sa inyo. Higit sa lahat, ang aking komunidad. Mama, kasi ninyo nagmahal sa akin. Binigay nila ako nilang oras para sa akin, para sa aking pamilya at sa aking kasama si Ricardo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyo lahat. Lalo na po kina Kuya Rudy, Kuya Ruel, Kuya Mio, Ate Virgin. Maraming salamat sa inyo. Si Kuya Vilma, memory ko kanina. Maraming salamat sa inyo na binigyan nyo ng oras ang inyong kapatid na dalhin sa huling sandali na kanyang buhay patungo sa buhay na walang han, patungo sa kalangitan kasama na si Kristo. Maraming salamat po sa inyo. Rene, maraming salamat. Mami, Daddy, dali! Halika! Sama kayo dito, dali, kay CJ. Kantahan mo sila, Jay. Kantahan mo sila, Mami. Ay, sabi yung bag mo. Ayan, nakbayan mo si Mami. Ay, si Mami, oh. Kantahan mo sila. Punta ka, harap ka sa kanila. Even let you hold the remote control. So let me do the dishes in our kitchen sink. Put you to bed when you had too much to drink. Oh, I could be the man who's always Daddy, marap ka naman kay Mami.